Hindi na magawang makapagsalita pa ni Gaston, lalo pa nang makita niyang dumating na sina Nick at Criza galing ng police station. Nahuli silang pumunta doon dahil inasikaso pa rin nila ang kanilang mga anak. Masama pa noon ang pakiramdam ni Criza dahil sa kanyang paglilihi. Ngunit pinili pa rin niya na pumunta doon upang damayan ang hipag. Isa pa, gusto niyang pumunta doon upang maging support na rin ng kanyang tiyuhin kahit pa masama ang loob niya at tutuloy siya sa ginawa nito sa kanyang sariling anak. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob ng silid upang puntahan si Natty at si Brixton matapos na tumango kay Gaston na hindi magawa kahit ngang ngumiti sa kanya. Naiwan si Nick sa may pinto kung nasaan si Gaston at Mr. Bentacourt na magkaharap na halatang masinsinang nag-uusap. "Krisa!" Iyak na ni Natty nang makitang pagpasok ng kanyang hipag na agad siyang niyakap. Matapos ni isarang pintuan sa kabila ng pansamantalang pagsulyap dito ni Natty. "Hindi ko pinagsisisihan na minahal ko siya pero ngayon na ginawa niya yon sa aming anak. Kahit hindi niya sinasadya, parang gusto kong sisihin ang sarili ko nang paulit-ulit na pumayag pa ako sa gusto niya. Sana tumahimik na lang ako at hindi na nakipag-usap pa." Inalo siya ni Krisa sa abot ng kanyang makakaya. Naintindihan niya ang hipag kung saan ito nanggagaling. Pasalamat pa nga ang tiyuhin na kinakausap pa siya ni Natty dahil kung sa kanya ginawa yun ng asawa, ewan na lang niya kung saan niya sila humantong na dalawa nito. "Hihiwalayan ko na talaga siya. Hindi na ako makikipagbati pa," anunsyo ni Natty sa kanya. Kitang-kita ni Chris ang determinasyon sa mukha ni Natty na gawin ko ano man ang sinabi nito. Sa palagay ni Chris ay deserve yun ng kanyang tiyuhin. Kung masama nga lang ang ugali niya, nagsuggest na siya ng maghain ng restraining order kung saan hindi pwedeng lapitan ni Gaston ang kanyang anak, lalo na't wala sa paligid ang ina ni Brixton. Kung saan sasayang puso mo at makakaramdam ng kapayapaan, susuportahan kita. Aniyang hinaplos pa ang kanyang ulo habang pinaparamdam na karami siya ng hipag niya. Buong magdamag na hindi hinupaan ng lagnat si Natty. Pinili ng mag-asawang Bentacourt na ilipat ito sa mas malaking ospital na agad namang sinang-ayunan ni Natty. Lingid sa kanya na nasa ospital ng kanilang pinuntahan ay naroon ang sanhi kung bakit sinapit yon ng kanyang anak, si Seska. Nang makalipat doon ay walang tigil ang pasok ng doktor upang i-check ang kanilang anak. Madaling araw na umuwi ang mga magulang ni Natty at ganun din si Nick at Criza. Dahil sa umiiyak ang anak nilang si Brixton at hinahanap sila. Kung hindi pa ito umiyak, malamang inagpaumaga rin doon ng mag-asawa. Hindi rin umalis si Gaston na nanatili noong una sa labas ng silid at pinagninilayan ng masasakit na mga salitang natanggap niya. Sa bayaw at biyanan, natuyo na rin ang dugo sa gilid ng kanyang labi kung saan inasuntok siya ni Nick sa sobrang galaiti sa mga pangyayari. "Mr. Barcelo, anong klase ka namang ama?" Yun ang paulit-ulit niyang naririnig sa isipan na naging katanungan ni Nick. Nahihirapan siyang sagutin yon dahil hindi niya rin alam. Anong klase nga ba siyang ama? May karapatan pa ba siya na tawaging ama ng anak niya? 4:00 ng madaling araw na hindi nakatiis at pumasok siya ng silid. Saglit na sinulyapan lang siya ni Natty, ngunit hindi na muling nilingon. Hindi pa rin pinuna ang pag-upo. "Magpahinga ka na muna. Ako nang bahalang magwantay kay Brixton." "Hindi na, wala akong tiwala sa'yo." "Baka mamaya, babantayan na lang siya ng ganito. Malingatan mo pa. Mas panatag ang loob ko kung ako mismo magbabantay sa kanya." "Natty, huwag mo akong piliting gawin ang bagay na ayaw ko. Umalis ka na. Kaya ko nang alagaan ang anak ko ng ako lang. Hindi mo kailangan mag-abala. Kayang-kaya ko siyang alagaan." Pagsapit ng umaga, binilhan ni Gaston si Natty ng almusal, ngunit hindi yon ginalaw ng babae. Wala pa rin siyang gana hanggat hindi niya nasisigurado na ayos na ang anak niya. "Bakit hindi na lang ikaw ang kumain? Huwag mo sabi akong pilitin eh." Umayos lang tayo si Gaston, hawak pa rin ng brown paper na binili niya ng almusal. "Natty, hayaan mo kong bumawi. At anong ipapangako mo sa akin na naman? Ibibigay mo sa akin ng villa? Mamahaling bagay o mangangako ng seremonya ng kasal? Kung saan mo ko mas lalong ipinahiya? Ano?" Pagod na huminga ng malalim si Gaston. Oo na, kasalanan niya at wala siyang karapatan na mapagod na manuyo.
Alam niya rin na magiging matigas ang loob ng asawa sa nangyari. Gaston, lahat ng bagay na yon kayang-kaya kong makuha. Maliban na lang sa wedding ceremony na pangarap ko na hindi mo naman pala kayang ibigay. At isa pa, kahit wala ang pamilya namin ng mga bagay na yon, hindi pa rin ako papayag. Sa tingin mo, basta kitang mapapatawad sa ginawa mo sa anak natin? No, ganun mo itratong anak natin. Hindi mo siya inalagaan ng maayos. Anak mo siya. Dugo at laman. Paano mo yun, Atim? Ihahatid mo lang siya sa classroom niya. Then, gawin mo ng gusto mo, Gaston. Nanatiling nakatayo lang si Gaston na sinasalo ang bawat salitang binitawan ni Nati dito. Paano kung hindi natin siya kaagad nakita? At kung nakita man natin ay may masama na nangyari, anong gagawin mo? Anong sasabihin mo? Ano? Magsalita ka, Gaston. Napipinto na naman ang pag-iyak ni Nati, kung saan dumudungaw ng mga luha niya na puno ng sama ng loob. Hindi niya pa nagagawang ilabas ang lahat ng hinanakit niya sa lalaki. You know what? Hindi mo siya mahal. Mahal mo siya pero ganun kalalim. Hindi mo kaya magpakaama kay Brixton. Kaya pwede bang umalis ka na? Lubayan mo na kami. Lumayas ka. Nati, sa ganyang edad mo, hindi mo pa rin kaya magkaroon ng sarili mong pamilya. Hindi na paghandaan ni Gaston ang sunod na nangyari kung kaya naman ang itinulak siya nito palabas ng pintuan ay mabilis siya nitong naitulak na mula ng mga mata ni Gaston. Nati, please, ano gusto mong gawin ko para? Anong gusto ko? Lumayas ka sa harapan ko. Lubayan mo na kaming dalawa ni Brixton. Bago pa muling makapagsalita si Gaston ay dumating ng kanyang ina na nalaman na ang nangyari sa kanyang apong si Brixton. Nang magtamang mga mata nila ng anak na si Gaston, kumulo pang dugo ng matanda. Hinambalos na niyang anak ng tungkod niya. May lakas ka pa rin talaga na harapin ng mag-asawa mo sa kabila ng ginawa mo, Gaston? Mama, mag-asawang sampal ang natanggap ni Gaston mula sa kanyang ina na nagpabaling ng kanyang mukha sa magkabilang direksyon ng 2 beses. Nang tuluyan tong makalapit, napapahiyang na mula pang mukha ni Gaston dahil may dumaan doon na ilang mga nurse na nakitang buong pangyayari. Walang tunog na tumulo at naglandas ang luha niya. Mama, tinakwil na kita ang anak. Kaya bakit tinatawag mo pa rin ako ng ganyan? Tawagin mo na lang akong Doña Josefina simula ngayong araw. Huwag mo akong paandaran niyang luha mo. Pagkasabi niya noon ay tinungunan ng matanda ang loob ng silid upang tignan ng apo. Nilagpasan niya si Gaston na humabol ng tingin sa kanya. Nahimasmasan naman si Nati na kaagad na sinundan ng biyanan matapos sa saglit tignan si Gaston. Gamit pa rin ng matalim na mga mata. Oo, aaminin niya na nakaramdam siya ng awa kay Gaston saglit lang. Huwag ka mag-alala, iha. Ako nang bahalang pagsasabihan ko siyang lubayan kanya na. Kayong mag-ina, deserve niya na maging single na lang for the rest of his life. Mag-isa siya. Naantig ng puso doon ni Nati na naramdaman ng pagmamahal ng matanda sa kanya. Hanggat naroon ang matanda, hindi nagawang makapasok ni Gaston ng silid. Inuutos si Doña Josefina dito na huwag niyang tangkaing pumasok doon kung ayaw niyang mahirapan. Salamat po, Mama. Mahigpit na niyakap ni Doña Josefina si Nati na suminghot-singhot na doon. You're welcome, Nati. Kung may kailangan ka o kayo ni Brixton, sabihin mo lang sa akin. Paulit-ulit na tumango si Nati. Hindi magawang mamuhi sa napakabait niyang biyanan. 3 araw ang matuling lumipas kung saan ay gumaling na kaagad si Brixton. Nanatili siyang tahimik patungkol sa kanyang paglalayas. Hindi rin yun binanggit pa ni Nati sa anak sa takot na baka mamaya ay muling gawin yun ni Brixton. Nang makita ni Brixton ang ama sa labas ng pintuan ng kanyang silid ay saglit niya lang itong sinulyapan. Ni hindi ito sumagot nung kausapin siya tanungin kung may gusto ba siyang kainin ng mga oras na yon. Hindi siya pinagbawalan ni Nati na makitang anak gaya ng kanyang plano. Basta naroon lang siya sa gilid at pinagmamasdan ng kanyang mag-ama. Baka sa mukha ni Brixton na walang amor kay Gaston. Yung tipong parang hindi siya nito nakikita at naririnig doon. Brixton, galit ka pa rin ba hanggang ngayon sa daddy? Dapat po ba akong matuwa kung hindi akong top priority mo? Napalingon na si Nati sa pagbalagbag na pagsagot ni Brixton sa kanyang ama. Noon lang niya nakitang anak na maging ganun kaseryosong boses. Alam niyang nagalit ito sa ama. Yun nga lang hindi niya pa rin alam ang dahilan kung bakit ganun kalalim ang sugat nitong dulot. I'm sorry. Palagi na lang sorry. Nung pinayak mo si mommy, sorry lang din ang sinabi mo. You're not sorry. You're just saying sorry but you were not sorry at all.
Hindi ka talaga nagsasorry. Tumayo na si Nati at lumapit na sa anak. Tama ngang hinala niya. May malalim itong dahilan. Huwag ka na lang mag-sorry sa amin ni Mommy kung paulit-ulit mo lang nasasaktan. Naalarma pang lalo doon si Nati na tinignan ng masama si Gaston. Brixton, umamin ka sa Mommy. Sinaktan ka ba ng daddy mo physically? Tell me, Natalie Brixton. Paulit-ulit na umiling si Brixton na nagsimula na doong umiyak. Kinarga niya na ito at sinayaw. Dan anong ginawa niya sa'yo para sumama ang loob mo sa kanya ng sobra? Pinili naman ni Gaston na lumabas ng silid upang humupang emosyon ng kanyang anak. Dinala siya sa gitnang bahagi ng ospital kung saan nagawa niyang makahinga ng maluwag. Sobrang sakit sa kanyang bawat himaymay ang marinig ang panunumbat ng kanyang anak. Bata pa ito. Kung tutuusin ay musmus pa pero kung sumumbatan siya, ay tagos sa kanyang buto. Tito Gov! Hindi na natuloy pa ni Seska ang kanyang pagtawag kay Gaston. Nang bungakala ng marami ay tuluyang naging mute dahil ayaw nito magsalitang muli. Lumabas siya ng silid noon dahil bored siya sa loob. Pinayagan naman siya ng nurse sa bili na doon pa lang sa tapat ng kanyang silid. Ilang araw na siyang hindi dinadalaw na lalaking akala niya'y ama. Sinundan niya ng tingin ng dating gobernador na magtungo to ng elevator. Bumalik siya sa loob ng silid at nagsulat sa whiteboard na ayaw na niya sa ospital at nais niya na umuwi. Nang mabasa ng nurse at servant na nagbabantay sa kanya, ay kinausap nilang doktor. Hindi lingid sa mga maid ang nangyari sa anak ni Gaston, kung kaya naman hindi na nila inistorbo pang dating governor. Nilabas nila noon si Seska at inuwi na ng villa dahil ayon sa doktor ay magaling naman na ito. May mga gamot na lang ditong kailangang ipainom nila. Salamat, Doc. You're welcome. Kung sakaling magkaroon ulit siya ng lagnat, paracetamol lang ang ibigay ninyo. Hindi nyo kailangan magpanik. Punasan nyo lang din siya ng basang bimpo. Tumangulang mang mga maid bago tuluyang umalis. Mula ng araw na yon ay hindi na muling bumisita si Gaston sa kanyang anak. Ngunit nabalitaan nitong na-discharge sila ay nabangan niya ang mag-ina sa labas ng ospital. Ganun na lang ang gulat dito ni Nati dahil ilang araw itong hindi nagpakita sa kanilang mag-ina. Hindi niya pa rin napaamin si Brixton kung ano nga bang ginawa ng ama sa kanya. Iyak lang ito ng iyak na sa huli ay hinayaan niya. Ihahatid ko na kayo. Huwag na, Gaston. Gusto ko magsimula ng panibagong buhay. Panibagong buhay na hindi ka namin kasama ni Brixton. Parang kang saad ni Nati na hindi nililingon ng asawa niya. Hindi mo na ba ako mapagbibigyan? Ano sa tingin mo? Marami kami sa mansyon. Hindi mo kailangan mag-alala. Kung gusto mo siyang makita, pwede kang magsabi pero doon lang kayo sa mansyon. At hindi kayo aalis. Huwag mo akong piliting ipagdamot kung anak natin sa'yo. Total, ayaw niya naman sa'yo. Pasimpleng naikuyom na ni Gaston ang kanyang mga kamao. Naintindihan niya naman ang naisabi ni Nati. Ang galit nito pero hindi ba parang sobra naman yon? Sobra-sobra. Hindi ba pwedeng tayong dalawang mag-alaga kay Brixton at makita siyang lumalaki? Matabang na tinignan na siya ni Nati. Humalukip-kip ng kanyang dalawang braso. Nasa loob na ng sasakyan ng driver na sundo nila. Nang mga sandaling yun si Brixton at hindi na sila dinig. Nakikita lang sila ng bata na mukhang may pinag-uusapan sa likod ng masinsinan. No, kapag sinabi ko sa'yong makikipaghiwalay na ako, makikipaghiwalay na ako. Nati, wala na ba talaga? Kahit na anong gawin ko, wala na ba talaga? Iiwan mo na ako kahit pa. Anong pakiusap ang gawin ko sa'yo? Ganun mo na lang ako bibitawan? Sumusuko ka. Dapat nun pa ako sumuko eh. Pinilit ko lang na maging maayos tayo. Yung pag-iwan mo sa akin sa kasal, understandable pa. At kaya ko pang tunawin subalit ang nangyari sa anak natin. Hindi kita kayang basta nalang patawarin, Gaston. Pasensya ka na, hindi ko kaya. Napahaplos na si Nati sa kanyang buhok upang kalamayin ang sumisiding galit niya. Kailangan ko nang umalis. May trabaho pa ako after lunch. Tinangka ni Nati na sumakay ng sasakyan, ngunit tinawakan ni Gaston ang isang braso niya na mabilis namang hinablot ni Nati at pumasok na sa likod ng sasakyan kung nasaan si Brixton naghihintay. Walang choice, pinababa ni Gaston ng driver na wala namang choice kundi sundin ng asawa ng kanyang amo. Lalo pang nagbuhol ang mga kilay ni Nati. Hayaan niyo akong ihatid ko kayo sa mansyon. Umirap na lang si Nati at hindi na siya pinansin pa. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa inyong mag-ina, kaya hayaan niyo na lang akong bumawi sa paraang alam ko. Huwag niyo akong ipagtabo yan. Dagdag ni Gaston na gumalaw ang Adam's apple nang lumunok ng laway matapos itong buhayin ng makina.
Bahala ka, gawin mo kung anong gusto mong gawin. Pagdating ng mansyon na puno ng pagtataka ang mag-asawang Bentacourt na makita nila si Gaston ng sasakyan at hindi ang driver ng kanilang pinadala. Hindi man inaasahan ng pagdating nito doon ay wala silang sinabing ibang mga salita. Umambang bubuhati ni Gaston si Brixton. Nung una, ayaw nitong pumayag ngunit nang makitang kanyang lolo't lola na nakatingin, hinayaan niyang buhati na ng kanyang ama. Hindi niya iniyakap ang dalawa niyang kamay sa leg nito na madalas niya nang gawin. Hindi rin siya nakipag-eye to eye contact sa kanya kahit pa naririnig niyang panay na kausap nito sa kanya. Sana dumating ang araw na mapatawad mo ng Daddy Brixton. Miss ko ng pagiging madaldal mo. Anito pa habang umaakit sila ng hagdan at kabuntot nila si Nati na tahimik. Matapos nahiga sa kamang anak ay marahang hinaplos niyang ulo ni Brixton. Tinalikuro naman siya ni Brixton na halatang pinapakita nitong hindi siya interesado sa mga sinasabi niya. Brixton, sabihin mo lang sa daddy kung may nais kang kainin ha? Nasa may pintuan pa rin si Nati nakatayo. Hinihintay na lumayas na doon si Gaston bago siya magbihis. Upang makaalis na. Nabasa naman ni Gaston ang nais ni Nati na mangyari. Let me stay with him for a while, Nati. Please. Nagkibit ng balikat doon si Nati at dumiretso na sa lalagyan ng kanyang mga damit. Sure, pero hindi mo siya pwedeng ilabas. Dito lang kayo sa mansyon. Salamat, ani Gaston na muling binalik ang paningin sa nakatalikod niyang anak. Nilingon na ni Gaston si Nati nang lumabas ito ng banyo at nakabihis na. Tumayo na siya. Ihahatid na kita sa pupuntahan mo. Hindi na kailangan, kaya ko magmaneho. Kung hindi man, sasabihan kong family driver namin. Taas ang pagtanggi ni Nati na hindi nakaligtas sa pandinido ni Brixton. Tumahimik si Gaston na muling naupo sa gilid ng kama ng kanyang anak. Gusto ko lang maintindihan mo na si Brixton lang ang connection na meron tayo. Anak mo pa rin siya at ayaw ko siyang manibugo sa'yo habang lumalaki siya. Kaya makipag-ayos ka sa kanya habang bata pa siya. Gusto ko ba ring maramdaman niya na mahal mo siya kahit na binigo mo siya sa kung ano man yung kinakasama niya ng loob sa'yo. Kung kaya siya umalis, bukod dun wala na. Huwag ka na mag-offer ng kung ano-ano. Paulit-ulit ko lang tatanggihan. Namutla ng mukha ni Gaston habang nababalot ng sakit ang kanyang mga mata. Habang pinapanood niyang umalis ang asawa at iwan sila ni Brixton sa loob ng naturang silid. Mula ng araw na yun ay bumalik na sa dating gawisin natin na bahay at trabaho lang. Pilit niyang winawaglit sa kanyang isipan si Gaston na hanggang sa mga sandaling yon ayaw makipag-ayos ang tungkol sa kanilang divorce. Kung nais ni Gaston na makipagkita sa anak, sinisigurado niyang wala siya sa mansyon o nakaalis na siya bago pa ito dumating doon. Madalas siyang makatanggap ng message sa dating governor, ngunit deadma lang ang ginagawa ni Nati. Nagre-reply lang siya kapag tungkol kay Brixton ang tinatanong ng lalaki. Damang-dama ni Gaston ang panlalamig niya. Ilang beses na itong tinatawagan, ngunit ni minsan hindi ito sumasagot. Halos gabi-gabi, minsan aksidenteng masasagot ni Nati pero puputulin niya rin ang tawag. Hindi pa man ito nagagawang magsalita ng pagbati niya. Kung makaasta siya, akala mo sobrang mahal na mahal niya ako. Kami ng anak niya. Tss, nilingon siya ni Brixton na marinig nitong sinabi niya. Ang daddy mo, tawag ng tawag at sobra kang mangulit. Hindi naman tayo pinapahalagahan. Magaling nang siyang manuyo, tapos ang bilis niya rin mang-iwan, hindi ba? Tumangulang si Brixton, bilang pagsang-ayon sa kanya. Pagak na natawa na si Nati, kakampi niyang anak, makikita yon sa kanyang mga mata habang nakatingin sa kanya. Brixton, pwede bang uminom ng wine ng mommy? Hindi ako aalis. Dito lang ako sa bahay. Wala doon ang kanyang mga magulang at nagpunta ng Batangas upang dumalaw kay Nanik. Okay po, mami. Pero tulog ka na. Baka mamaya kapag nalasing ang mommy, layasan mo ko. Mababaliw ako kapag nawala ka ulit. Okay ba yon? Agree ka sa gusto ni mommy? Paulit-ulit na tumango si Brixton at umayos na ng higa. Nang marinig ang mga munting hilik ni Brixton, na agad na nakatulog gaya ng pangako ay bumaba na ng kusina si Nati. Dala ang phone. Kumuha na siya ng wine sa storage ng ama, tahimik na niyang ininom yon sa may gilid ng bintana. Nagmumuni-muni siya ng mga nangyari sa nakalipas na mga buwan. Buwan na hindi niya na namalayang hindi ginawa niyang subsubang sarili sa trabaho upang mas maging abala. Hindi niya namalaya na mauubos na pala niya ang wine. Hindi niya alam kung dahil madalang na siyang uminom kung kaya mabilis din siyang malasing. Dati ang tibay niya dito. Nagsasayang pa rin siya ng laway at oras kahit na alam niya na hindi ko na siya sasagutin.